Umorder nga ako ng kawali at sabi na sticker daw to, so subukan natin. At nang nahugasan ko na, pakinggan niya. O, di ba? Sabi ng aking tagaluto na si Mila, kailangan niya raw ng kawali na sticky. Kaya naman ayun, dali-dali siya nag-order sa... At sabi ko, aba, maganda ata to. Ma-vlog nga. At para mapakita natin at mapatunayan na maganda nga yung produkto na to. So ano pang inaantay natin? Tara na, buksan na natin yan. So ito na nga mga padim. Ito na nga po at meron tayong bago na namang parcel na punit na pero hindi pa naman totally. Ayan. Excited lang kasi si Mila buksan kanina. So, open natin ang ating bagong parcel. So, pabilisin na natin yan pag-open ko yan para hindi na tayo matagalan. Yun! Non-sticky. So, assemble na natin yan. Ayan o, ang ganda o. So, madali lang yan i-assemble mga padi, mga... Ayan po at meron lang siyang dalawang tornilyo na dati nang nakalagay. At tatanggalin mo lang yon tapos isasalpak mo naman yung pinakahawakan niya. Yan, tulad nga yan. Isasalpak mo lang yan at baliktarin mo para maisuot mo na dun sa dalawang butas yung dalawang tornilyo. At syempre, para mapadali ka, gagamitan mo yun ng screw. Dapat pala may tools na po. Ayun, nakahanap nga ako ng pangkabit dyan ng screw kaya mabilis ko na siyang naikabit. Yun, pero ito pang half time. Joke lang po. Ayan, so okay na. Hugasan na natin para magamit na. Okay? Huhugasan ko na siya pero napansin ko, luma ng sponge, ang pangit na at ayaw ko na siyang ipakita sa video. Pero naisip ko hugasan na lang sa kamay dahil mas safe yung sa kamay para hindi siya magasgasan. Pero hindi na nga na-videohan. At hanggang eto na nga, nagsalang na, nagluto na ng napakasarap na adobo. So, ayan, luto na, di ba? Meron tayong bagong kawali na non-sticky. Yan ay nabili ko sa... At, syempre, nilagay ko na yan sa yellow basket. So, ano pa inaantay nyo? Matapos malutuan. So, eto na po mga pwede. Ayan, ito na yung pinaglutuan. O, di ba? Sabi nga, non-sticky siya, o. Sa halagang 144, ayan o, di ba meron ka ng ganyang kagandang kawali, class na class ang datingan, o di ba? San ka pa? So, pero dahil mura lang yan, 144 nga lang yan, hindi mo yan dapat pabayaan na basta-basta lang. Kailangan, syempre, iniingatan mo rin yan. Kung maaari, wag mong gagamit ng ganyang pangsandok, pero pwede rin naman, basta iingatan lang. Kung gagamit man kayo nito, iwasan yung maganyan na para hindi makaskas. Siyempre, dapat pag may gamit tayo, iingatan natin. Huwag din kayong nagamit ng ganito. Kamayin nyo na lang kasi non-sticky rin naman siya. Kung gusto nyo magtagal sa inyong gamit, siyempre, kailangan ingatan nyo yan. Damihan natin yan. So, ayan, nakamayin ko lang siya. Pakita ko sa inyo. Kamayin ko lang siya. Pag wala na siyang dulas, malinis na siya, di ba? Ganun lang. Kamay na lang gamitin nyo sa paglilinis mga idol, mga lodi. Ayan, tulad ng ginagawa ko, tingnan nyo, nakakalinis naman siya. Kahit nga ang plato, kasi yung plato ko, pansarili kong kinakainan, ayaw kong hinuhugasan ng gamit ang sponge. Kasi sabi daw, mas marami daw yung germs ang nandun sa sponge eh. Kaya ako, sa paghuhugas ko ay kinakamay ko lang talaga yung baso ko at yung plato, kutsara ko. Kamay lang ginagamit ko mga padi. Malalaman nyo naman yun pag malinis na talaga eh. Kasi hindi na siya madulas. Wala na siyang dulas. Ayan, huwag kayong pupura pa. Kasi nag-iisip, sabihin nyo eh, pinag-aya. Walang gaya dito. Ayan, magalit na siya, oh. Oh. Magalit na, ibig sabihin. Nakakangilo na. Ibig sabihin talaga na wala na yung dulas niya. Oh, wala na. Wala nang oil, wala namang mantika. Okay? Sata. Pakinggan niya. Oh, di ba? Oh. Ibig sabihin nun, wala na siyang dulas. Ito. Oh, di ba? Ano sa tenga, di ba? Ganyan lang. Ganyan, kailangan, para magtagal sa inyo ang isang gamit, ingatan nyo. Ayan.
Alam nyo na. Click nyo na yung yellow basket. Bye-bye.